Welcome to Maroon Talk, the only segment dedicated for anything and everything UP Fighting Maroons. I'm Fim Moran, batch 2010 from UP Los Baños. Enzo Regondola, batch 2010, UP Diliman. We're back. Hello. We're back. Anong gusto mong pag-usapan, Zo? Pag-usapan natin syempre dahil Maroon Talk to. Kailangan pag-usapan natin yung huling game ng UP Fighting Maroons. Sige na nga. Sige na. So, final score 86-61. Panalo tayo against UST. Top scorer Chico Briones, 14 points. Okay, moving on. Okay, next topic. Actually, honestly, yung game kahapon, wala akong napanood even 1 second. Kasi busy ako sa work. Tapos... Ako napanood ko lang siguro yung last 5 minutes. 3. Pero napanood mo talaga? Basta gano'n na lang ako. O hindi na? Ano na lang? Napanood kong... Kasi nakita ko tambak na. Tingin-tingin ka lang. Sige. Tingin-tingin na lang ako kasi tambak na to eh. Hindi na to mahabol eh. Anong nakita mo nung within that time span? Ano ba nakita ko nun? Nakatres ba si CJ? Parang minaalala kong nakatres siya eh. Nasa loob pa siya ng court nung ano? Oo. Hindi ko ano ba yun? Basta nakita ko nakashoot si CJ. Yun lang naalala ko. Tapos, maganda yung depensa. Tapos, fast break yun. Yung mga nakita ko. Hindi malala specifics kasi nga tambak eh. The usual garbage time. Nakita ko ng isa o dalawang basket ni Chico. So, hindi ko alam kung anong quarter yun. Basta, kasi nga, nakashoot pa siya. Pasulpot-sulpot lang yung panonood ko eh. Baka third quarter. Hindi ko maalala. Basta nakita ko yun. Nakashoot siya na pull up. Okay din. Parang yung 14 points niya, tingin ko hindi naman puro easy baskets. Kasi nga, yun, meron mga ISO, dribble, pull up, mid-range. So, congrats Chico, 14 points. Player of the game was Chico Briones. Parang next top scorer si Real Gonzalez. With 10. Si Sai, 10 points in 10 minutes. Wow. So, pag i-combine mo yung dalawang players na yun and you gusto mo magbanda, tawag sa kanila Chico Sai. Oo nga. Di ba? Pabala silang buhok tas kanta sila ng emo, di ba? Chico Sai. Vampire Social Club. Tama. Pwede next year baka sila na yung mga role players natin. Chico Sai connection. Yan, yun na feature yan. Actually, gusto ko i-post yun sa page. Kaya lang, di ba yung the UAAP, nung naglalabas ng game photos after the game. Walang picture si Chico. Dun sa nilabas silang yung selection of photos for the game. Kahit na POG siya. So, hindi ko ma-post. Bayan. Nice one. Come on, guys. Pogi yan eh. Dapat may picture kayo ni Chico. Si Devin Booker. Picture kayo dapat ni Devin Booker. Ayun, okay. Alam niyo na kung bakit namin dinisregard yung game na yun. Kasi nga, nung pinag-usapan natin yung standings, kasi nga ito nangyari. And true enough, yun yung nangyari. So, with that, let's move on to the next game. Actually, let's talk about the results that happened in hindi pa siya penultimate eh. The third to the last game day of Season 86, which was yesterday, November 15, 2023. Ano ba nangyari? Ateneo beat UE. Tinalo natin UST. Lasal beat FEU.
Tapos, mga kaibigan, Ito, yan. Adamson beat NU. Yun. Yung mabigat. Walang nakapag-expect niyan. Ako, napanood, kasi, tama. So, after nakita ko yung Lasal na result sa post ng One Sports yata, tapos naisip ko, yung parang may game pang isa. Alam ko may isa pang game Kasi niya, nabalit na mayroon pa nga palang Adamson and NU. Tapos, pauwi pa lang ako nun. Siguro, halftime ko nilang nabalitaan na shoutout to Kuya Mark. Parang nag-message siya na, pinapaasa tayo ng Adamson. So, napacheck na ako ng score. So, apparently, lamang yung Adamson ng halftime. Ilan nga yun? Mga 5 points ata, 10 points, mga ganun. So, on the way home, nakanood na ako. And yun, ikaw ba napanood mo? Siguro napanood. Ay, hindi. Hindi ko napanood eh. Oh. Nakita ko na lang yung nung nandun ako sa open mic. Shoutout nga pala, wait lang. Shoutout nga lang pala dun sa mga komedyante na apparently nanonood ng Maruntok din. Wow. Recently. Talaga? Si RA Acuzar na taga Adamson. Si Uli Oposa. Tsaka si Juan Paulo tsaka si Lawrence Vivar na nakinig yata nung pauwi sila. Pinakinggan nila yung last episode. Sabi ni RA, ano ba yan? Yung pinag-uusapan nyo nakakalito pa. Sorry, kasi nakakalito talaga yung mga nangyayari. No show mo, nandun siya, di ba? I mean, nag-ano din siya, di ba? Oh. Shout out, tips. Shout out sa inyo kung may kinig din kayo nito o nanonood. Yun. Si boss, siyempre. Mukhang mas clear yung magiging usapan ngayon. Sana. Mas malinaw. Sana. As compared nung Monday. Yun. Boss Uli. Apparently, hindi, okay. Kabat siya ni Kuya sa Subel. Tapos apparently, ka-work niya si Jan Haboneta. So, shout out sa inyo. Okay. Nice. Solid. Amazing. Shout out. Okay. Sige, pag-usapan na natin yung medyo luminaw. Medyo luminaw na standings. Yep. Okay, sige, hindi ko na ayoko nang wag natin balikan yung pinag-usapan natin last episode. Kasi wag na. Ang update na lang natin na wala na yung UE kasi natalo sila, eliminated na sila. So, ang relevant na lang, UP, NU, Lasal, Adamson, tsaka Ateneo. 5 teams na lang yung in contention heading into the weekend. So, saan mo gustong simulan? Okay, sige. Yung usapan natin. As of now, sige, pag-usapan natin yung standing siguro. As of now, number 1 ang UP at 11-2. Number 2 ang Lasal, tied with NU at 10-3. Number 3 ang Ateneo ngayon, 7-6. 4 ang Ateneo. Tied Tied ang 2 Oo nga. 2-3 sila, ibig sabihin. Ganun ba yun? Sige, okay, tama. Okay, tama. Oo. So, 4th Ateneo, 7-6. 5th ang Adamson at 6-7. Okay, so try nyo alalahanin yan. I-flash ko naman dito yan, pero try nyo alalahanin. Sige, so I'll let you do this talking kasi ikaw nag-summarize. Kasi tsaka hindi ko rin gets. Sige. Simulan na natin sa battle for 4th seed between Adamson and Ateneo. Yun nga, lamang ng 1 game ang Ateneo over Adamson. And yun nga, like we said nung previous episode, meron talagang inside track yung Ateneo sa number 4. So,
ang scenarios, dalawa lang naman yan. Kung manalo ang Ateneo sa Saturday ba? Saturday. Kung manalo Ateneo sa Saturday or kung matalo ang Adamson, number 4 seed ang Ateneo. Again. Ang Ateneo wins. Ang game sa Saturday ay yung irrelevant game na UST FEU tsaka Lasal Ateneo. So, kung manalo ang Ateneo doon, tama ba yung sinabi mo? Kung manalo Ateneo doon, fourth na sila. Wala, straight up. Sure na. Straight up. Sure na. Ngayon, kung let's say matalo sila, pero matalo din yung Adamson sa game nila on Sunday, fourth pa rin ang Ateneo. Ulit? Kung matalo Ateneo, tas talo ang... Matalo Ateneo, pero talo ang Adamson, fourth ang Ateneo. Okay. Tanggal ang Adamson. Tanggal na Adamson. Okay. Ngayon, kung matatalo ang Ateneo, tapos nanalo ang Adamson, tie sila for fourth. Magpe-playoff sila. Okay. Yun yung sa fourth. Yun yung situation sa fourth. Yun sa fourth. So basically, kailangan manalo ng Adamson sa game nila. Otherwise, laglag na sila. Pero kung matalo Ateneo, may chance pa sila. Talking about Ateneo only. May chance pa sila. Kung matalo Ateneo, may chance pa rin ang Ateneo. Mm-hmm. Yun. Okay, next, yung top 3 seeds na hanggang ngayon malabo pa rin. Oo. Right now, malaki naman ang chance ng UP na mag number 1. Kasi nga 11-2 tayo. Tapos 10-3 yung NU and Lasal. Yung pinaka madaling way para ma-clinch natin yung number 1 ay kung manalo tayo sa Sunday. Hindi, unahin natin yung Lasal pala. Kung manalo Lasal sa Saturday and manalo tayo on Sunday. Pag yun na nangyari, clear na number 1 UP, number 2 Lasal, number 3 NU. Walang playoff, walang tie. Basta nangyari yun. Yep. Second scenario, kung matalo ang Lasal, tas nanalo UP, number 1 UP, tapos tied ang Lasal and NU. So magpe-playoff sila. For number 2. Yun yung magiging virtual best of 3 series yung Lasal and NU nun. Kasi sila din magkalaban eventually. Kasi sila, isa-settle nila yung tie kung sino may twice to beat. Tapos yung final four advantage, yung final four na talaga. Yung second. Yung third na scenario, kung matalo yung Lasal on Saturday, tapos manalo ang NU sa Sunday. Talo tayo nun. Talo tayo. Magiging tie ang UP and NU for first or second. Tapos third na yung Lasal. Sure. Okay. Gets ba? Okay. Gets ba yun? So, paano ang mangyayari sa tied at first? Quotient, di ba? Yan hindi ko sure. Kung parang kung may tie sa 1, quotient ba? Parang oo ata. Playoff. Baka quotient, no? Sa fourth lang ata. Hindi natin sure. Oo. Okay, go. So, kung alam niyo sa comments, sabihin niyo na lang. Baka mas updated kayo sa rules. Ayun, para tayong tanga, no?
Hindi, yun yung Pero sinabi nakakalito mo talaga kanina yung eh. rule sa tie-break eh, di ba? Ito yung sa sinend mo kanina oh. Hindi, yun kasi yung pagka Pag tatlo. three-way Pag tie. tatlo. Oo. Oh. Pag tatlo sila. Hindi ko alam pagka dalawa lang sa number one. Okay, okay. Anyway, so yun yung pangatlo. Kung matalo Lasal, manalo NU, tied for first ang UP and NU, number 3 ang Lasal. Yung fourth scenario, ito yung pag nangyari to, talaga magkakagulo yung buong Final Four. Yes, yes. Ito Tama. yung kung manalo Lasal sa Saturday and manalo NU sa Sunday. So talo tayo. Ito yung sinasabi kong magiging three-way tie. Kasi parehong 11-3 yung record ng UP, NU, and Lasal. Yep. At the top. Ano mangyayari? Oh, at the top, apparently, yung number 1, i-determine by quotient. And ito yung chance ng Lasal na maging number 1. Kasi, according sa spin, Rezo, ikaw. Sige, ikaw, Paano ba saan na explain ba yun? yun? Okay, according sa spin, well, hindi, in essence, mas malaki yung quotient ng Lasal both over UP and NU. So kahit natalo ang NU sa Lasal nung first round, mas malaki pa rin yung quotient nila kasi nung nanalo na yung Lasal, Nanalo sila by 10. nanalo sila by 10. So plus 7 yung quotient, tama ba yun? Oh, plus 7 yung advantage sila over NU. Tapos sa atin naman versus UP, nung natalo sila against UP nung first round, 3 points lang. Pero nung nanalo na sila versus UP nung second round, 9 points yun lamang. So, plus 6 yung quotient nun over UP. So, goes to show, yun nga, kung magkaroon ng tie at the top, Lasal ang magiging number 1. Oo. Tas tayo, Which is surprising. depende. Tayo, edi yun yung mag-virtual best of 3 naman tayo ng NU. Ayun, oo. Tayo naman yung mapapasok doon. Okay. Oo. Okay pa ba kayo dyan? Kayong mga Malinaw pa viewers, listeners, gets nyo pa ba yun? Basta, Ano pa bang ano to? Ano pa bang nalagay mo dito? Na-discuss na ba natin? Di pa. ano pa ba? Oo. Yun na yun. Oh, yung fourth yun na yun. Hindi. So, ano bang gusto nating mangyari? Yung ideal na gusto nating mangyari, syempre. As UP. As UP ba to? For UP. Mm-hmm. Ang gusto natin mangyari, manalo yung Lasal, manalo tayo, and manalo yung Adamson. Kasi pag nanalo, bali yung first scenario na diniscuss ko, manalo Lasal, manalo UP, para 1, 2, 3 yung UP, Lasal, NU. Mm-hmm. Malinaw, clear cut. Tapos gusto natin manalo yung Adamson para merong chance na ma-knock out yung Ateneo. Kasi may playoff sila. Kasi may playoff sila. Kasi magpe-playoff sila. So, alam mo naman, parang Ateneo, pagkalaban UP, nagiging ibang team sila eh. Yeah. So yun ang ideal. Parang, yung ideal for UP. Pero kung gusto natin ng exciting na laban, siguro gusto natin manalo pa rin yung Adamson, tapos gusto natin manalo yung Lasal at NU. Mm-hmm. Exciting yun kasi magpe-playoff for number 4, magna number 1 yung Lasal, tapos may tiebreaker pa rin sa 2 and 3. Puro tiebreaker mangyayari sa Final 4 nun kung ganun. Exciting para sa viewers. Ewan ko lang kung
kumusta yung mga puso natin on after, di ba? Kumbaga hahaba lalo yung tournament kasi may extra games tayong lalaruin, no? Oo. Oo. Um, oo, oo, ang daming pwedeng mangyari. Pero yun nga, hindi natin nakita na actually iba nga no? Ang huling episode natin, hindi natin nakita to talaga. Kasi nga, na-expect natin na NU ang mananalo easily over Adamson. But, nope. Well, actually, nung nanalo yung Ateneo over UE, akala natin lahat, oops, okay, ito na to. That's it, guys. But Adamson said, hold up. Hold up, yo. We still in it. Dito pa kami eh. We still in it, yo. Kaya... Hindi pa tama yung poster ng Gatorade. may chance pa. Well, actually, let's bigyan natin ng konting time ang Adamson. Ito yung sasabi namin earlier this season nga, no, na kaya naman nilang hindi maging Jerome Lastimosa-centric team. Kailangan lang talaga yung bigyan ng chance yung ibang players para mag-shine. Or siguro nga, unless, binibigay naman siguro nga ng chance, siguro yung players na mismo hindi nakakapag capitalize dun sa opportunity na yun. So, we don't know. But then again, looking at where they are now, I mean, you can't not notice them on how they've been playing, at least kahit yung last few games na lang. Kasi yung kahapon, di ba? Yun na lang eh. Yung top tied at first yung tinalo nila na team. So, syempre hindi biro yun. A team na 2 talo pa lang the whole tournament, tas biglang down the stretch magpa-perform silang ganun. Okay yun. You gotta give it to them. And now, look, till the end of the tournament, we are they are still in it, fighting for a spot in the playoffs. So, yeah, congrats, Adamson. And hopefully, maging ganito nga yung, the beginning of the post-Lastimosa era. And mukhang maganda ang, simula kahit pa paano, yung potential nitong team na to, no? So, yeah, we're rooting for you kahit pa paano. Oo naman. Basta, gusto natin ng competition talaga. Oo. Actually, ang ganda ng season na to kasi hindi mo masasabi until now, parang walang clear-cut favorite na mag-champion. Oo, wala. Parang wala. Hindi mo nga alam kung sino magna-number 1 eh. I mean, up to now, diba? Parang up ngayon for grabs pa rin yung... Oo, usually, sure ka na, Ateneo, number 1. Number 2, alam na natin kung sino. Usually, nasa number 4 talaga yung labanan at this stage of the tournament. Pero ngayon, lahat ng Final Four spots in contest pa rin. So, galing ang season na to. One of the most exciting, I would say, na eliminations sa UAAP in recent memory. So, tas yun nga, sana nga lang talaga, let's let the players decide. Let's let the teams decide kung sino yung mananalo at matatalo. Oo. Tsaka yung mga coaches, dapat hindi daw nila pinipressure yung mga referees. Diba? Coach Tab. Ayan. Binigyan to ni Enzo nga. Hindi na ako nag-ano eh. Pero yun. Sa kasi din, bagitin ko na rin si Coach Nash, di ba? Para fair. Saka si Coach Gold na rin. Saka si Coach Copex, si Coach Jeff, lahat ng coaches. Goes for everyone. Yung ginawa ni Coach Nash, yun
Yun yung balls. Oo, totoo. I haven't seen any other coach do that. Yung talagang nilabas na yung letter mismo. And to think about it, hindi pa nga tapos yung tournament, di ba? Nag-coach pa siya nag-coach pa siya ng game at mag-coach pa siya ng isa pang game. So, yung pressure nun na nagbitaw ka ng salita tas magpapakita ka pa rin the next day. Iba yun, men. Okay rin. Pero nanalo sila. So, Oh. good job. Props to Coach Nash. Yeah. Hindi siya nag-shy away from criticism and he faced it. Yeah. Unlike yung isang coach na paiba-iba yung sinasabi. So, ayun. Oo nga. Maganda naman eh. Sino ka man. Maganda naman on its own yung ano eh. Maganda naman on its own yung liga. Yung competition in itself is, again, people say it and I believe it as well. The UAAP is a different animal. So, this something we have Pinoy fans is something unique and sana hindi masira yung ano na to just because of bad officiating and let whoever wins be deserving of the championship. Yun. Sa atin, shout out kay Coach Gold. Kung nanonood nga pa si Coach Gold, was able to finally meet him in person nung sa Pinoy Liga nung Sunday. Hello, Coach Gold. Kumusta pala? Kumusta pala yung sige, encounter nyo? Hindi, wala. Ganun naman. Kumamay lang naman. Kamayan lang kami. Shout out to our Pinoy League team. At pati isa yung PABL. Sila din mostly apparently yun. Yung Team Balara natin, that's our Team B. Natalo tayo sa Arellano. Come from behind loss. But just nice to see sila Udodo, Walker, who else? LA Andres play there again. Ang dami. Actually, na-surprise ako. May iba pa tayong players sa pool. Well, din yung Team B. And most are actually upcut passers. Again, sa mga hindi nakakaalam. Okay. Sila Nico Tan, sila Rashid, Mapa. Sino ba yun nandun? Javi Hugo. Forgive me guys. Nawawala. Yan, basta sila. Again, so pag-upcut passer ka tapos nag-varsity ka sa UP. Laking bagay yun sa coaches, team, sa management. Kasi hindi mo kailangan mag-take up ng VAAS slot. So, you're free to train with the team. Gets ba? Malabo ba yung sinabi ko? Basta sa VAAS, hindi mo kailangan makipag-agawan sa slot sa VAAS. So, again, since Pinoy Liga to, hindi natin alam kung kailan next game. So, abang-abang na lang. Biglaan yung Facebook na lang. Oo eh. Pero maganda manood. Kung may time kayo, nood kayo kung kailan man yung game, tsaka kung saan man yun. Nice to see Team Balara competing. Okay, so that's it for okay na to. Pag-usap, magkita naman tayo sa wala naman. Pwede tayo mag-episode after Saturday. Tingnan natin kung sipagin tayo. And kung ka-episode ba ang mangyayari sa Saturday. Okay, so tingnan natin. Saturday, sige. Tingnan natin. Isang game lang naman ang abang natin doon. Lasal Ateneo. Actually, kung kaya nyo manood ng live, might as well. Kasi, tsaka umako kayo ng ticket, might as well. Kasi ibang experience pa rin naman ng Lasal Ateneo, no?
And on Sunday, ang bakbakan talaga. Dapat pala panoorin natin yung parehong games noon, no? Dapat pala agahan natin Sunday. Kasama sa ticket? Oo, hindi hiwalay. Hindi hiwalay ang ticket. Okay. So, yun. Magkakaalaman tayo lahat. Kung malabo yung pinag-usapan namin kanina, i-rewind nyo lang to at pakinggan nyo ulit. At siguro magigets nyo na. Gusto nyo, i-play nyo ng playback speed nyo 0.5 o 0.75 o 0.8, di ba? Para mas mabagal yung salita namin, mas madali nyo ma-absorb. So, i-play nyo. Suggestion lang. Kayo. Oo. Dala kayo notebook para masulat nyo yung mga pinagsasabi ko. Notes kayo. Saka, hindi, iso-send ko sa inyo, yung ginawa notes si Zoe. Yun ang pinaka-summary ng lahat. Oo. Actually, post natin. Post natin sa sa sige, page natin. Sige. Okay. Okay, see you guys. Okay. On the weekend. Alam mo, sa ngayon, parang for UP, parang mas gusto ko na lang na makuha natin yung panalo. Parang, naman. Yun lang gusto ko, parang magkalat kayo sa court, bahala kayo. Pangit yung laro nyo, okay lang. Basta manalo tayo. Basta manalo. Oh. Sa ngayon, alam mo yun, parang yun yung importante ngayon eh. Yung seeding natin. Kung paano nyo makukuha yun, bahala kayo. Magaling naman kayong team eh. Kaya nyo na yan. Basta manalo tayo. Yun na importante. Ito rin sinasabi natin a few episodes ago na kumbaga yung results would matter. Na. So, matalo tayo, okay, gets na natin kung bakit nagiging factor yun. So, dapat manalo na tayo talaga. Siguro we should start now kasi yung paralo natin on Sunday would be would lead us to the momentum into the Final Four. So, hindi naman papatalo yung yan. In-explain lang natin to just to inform everyone. Pero sure tayo na ang instruction sa players natin ay manalo. Oo naman. Siyempre, yun lang naman yun. Okay, for fun lang tong kasi, alam mo yun, yung pag manalo tayo, hawak natin yung destiny natin. Yep. Manalo tayo. Kasi kung matalo tayo, may chance na mag-drop tayo to number 3. Mawalan tayong twice to beat advantage. Sayang naman. Ipanalo na natin para sure tayo sa number 1. Yun lang naman. Yep. So tayo may hawak di ba? Ba't pa natin papalampasin? Okay. Alright. See you guys soon. Kapit lang tayo. UP Fight, people. See you sa weekend, guys. UP Fight. Maraming salamat. See you, brother. Bye.